minsan makakatayo. Ang laki-laki ng pata ko. Baka nilagay niya yan o kaya ay nakuha niya yan sa mga nakatsinelas ba dyan? Ayun. Sa huli, nanindigan na mag-asawa, gumanti lang sila at sasampahan nila ng demanda si Tulfo. At ang sinasabi ng kampo naman ni Raymart dyan sa video na nasa YouTube, yung unang parte daw niyan hindi nakita. Kaya nga sila nananawagan sa kung sino raw ang may kuha dun sa unang portion bago yung away na nakikita sa YouTube, ipalabas daw ito sa publiko. Ang pagkuha ng litrato ni Mon Tulfo kay Claudine Barreto habang inaaway umano ang isang ground crew, ang punot dulo ng rumble sa NAIA kahapon. Ano nga ba ang makikita sa kuha ni Mon Tulfo? Ito ang mga larawan na punot dulo raw ng pamubugbog ng grupo ng mag-asawang Claudine at Raymart Santiago sa kolumnista at broadcaster na si Mon Tulfo. Halos hindi na makita rito si Claudine dahil natatakpan siya ni Raymart. Sa isang picture naman, tuluyan nang hindi nakita ang aktres na naharangan ng kanyang mister. Kwento ni Tulfo, ito raw ang eksena habang tinatalakan ni Claudine ang ground crew ng Cebu Pacific dahil naiwan ang kanilang mga bagahe. Sa puntong ito, umira lang daw ang pagiging mamamahayag ni Tulfo at kumuha ng litrato. Pero pilit daw itong inaagaw nila Raymart. Unang-unang public place yun. At ako'y mamamahayag. Kaya pinanindigan ko lang yung aking karapatan bilang mamamahayag. Kaya hindi ko binigay yung aking cellphone. Ayon sa National Press Club, paglabag sa press freedom ang gustong gawin nila Raymart. Bilang artista, may responsibilidad kang umarte. Nagkataon na yung arte mo hindi maganda, nakunang ka. Tingin din ng presidente ng TV5 na si Attorney Ray Espinosa, walang masama sa ginawa ni Tulfo. May karapatan daw ang mga journalist na idokumento ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga sikat na personalidad. We do not condone journalists who use their power for legitimate purposes. No? But here, this was a legitimate incident that a legitimate journalist can cover. And if he's manhandled for doing that, then the press and network should stand by him. Sa interview ng programang Aksyon sa resident legal analyst ng TV5 na si Attorney Mel Santamaria, sinabi nitong hindi naman krimen ang pagkuha ng litrato. Lalo pat itinuturing na public person ang mga artista tulad ng mga opisyal ng gobyerno base sa isang ruling ng Korte Suprema. Pwedeng suriin ang kanilang mga pamuhay sapagkat nagbibigay silang ehemplo sa ating komunidad. Kaya dapat mas mahaba ang PC nila kung sila ay sinisiyasat at sinusuri. Magkakaroon lang daw ng paglabag si Tulfo kung gagamitin niya mga litrato para siraan si Claudine Barreto. Kung pagbabasehan naman ang lumabas na YouTube video, hindi raw pwedeng ikatwiran nila Claudine na self-defense ang nangyari. At si Mon Tulfo nandun na nakahiga na siya, halos nakahiga na siya at pinagtutulungan at sinusuntok. Ibig sabihin, yung reasonable necessity nawawala na talaga. Mainit na mainit pa rin ang storyang yan. Meron pa tayong update tungkol sa storyang yan, pero kabig muna tayo ngayon sa ibang balita. Kulang-kulang 1 buwan na lang po bago magpasukan, pero tumaas na ang presyo ng ilang mga school supplies. Pero may sagot naman daw dyan ang DTI, ang Diskwento Caravan. Notebook na iba't ibang kulay, lapis, at mga bag. Ilan lang yan sa mga mabibili kulang-kulang 1 buwan bago ang pasukan. Si Joyce, dumayo pa mula Batangas para bilhan ng school supplies ng kanyang pamangkin. Namuhunan man sa pamasahe, sulit pa rin daw dahil bukod sa madaming nabili, nakatawad pa siya. Kaya dito, namimili kasi mas mura siya. Ang mga notebook na detalye nasa 100 piso kada 10 piraso. 110 naman ang spring notebooks. Ang isang dosenang ballpen, 30 pesos, habang ang tingi nasa 3 piso. Ang pambura mabibili ng 2 piso. 50 pesos kada 10 piraso naman ang kartulina, habang ang plastic cover nasa 18 hanggang 25 pesos depende sa haba nito. Pero ang mga lapis tumaas na ng 2 hanggang 4 na piso kada 3 piraso. At ang pangkulay nagmahal ng 2 hanggang 7 piso kada box. Doon nga pala ho pa sa crayons, ang trigger ng increase is because of the rising cost of petrolyo. Kasi po, petroleum-based po ang ating crayons. Kaya apektado ho siya sa pagtaas po ng presyo ng krudo.
Ang sagot naman ng DTI dyan, ang Diskwento Caravan. Dito makakatipid ng hanggang 50% ang mga mamimili sa mga school supply na direktang galing sa mga manufacturer. Hanggang bukas mananatili ang Diskwento Caravan sa tapat mismo ng tanggapan ng DTI. Pero aarangkada ito sa iba't ibang lugar para matulungan ang mga magulang na gustong makatipid ngayong pasukan. Christina Lazo, News 5. Bukod sa mga school supplies, tumaas na rin ang presyo ng asukal. Mula sa 44 pesos, 45 pesos na ang kada kilo ng asukal. Ayon sa DTI, posibleng dulot ito ng pagtaas ng demandang asukal ngayong summer. Pero meron tayong good news naman, bumaba naman ang presyo ng ilang produktong petrolyo. 90 centavos kada litro sa regular gasoline ang ibinaba ng Sea Oil, Shell at Total. 70 centavos kada litro naman ang ibinawa sa presyo ng unleaded, habang 60 centavos sa kada litro ng diesel. Ang Phoenix Petroleum naman, 70 centimos ang ibinaba sa gasolina at 60 centavos sa diesel. Mas mainit pang usapin sa social media ang tinaguriang Trilla and Naiya kumpara sa PBA Game 7 o sa Mayweather Cotto fight. Pumalo na nga po sa mahigit 1 million ang hits ang video na yan. Hinit na isang nag-comment, nakakaawa man si Montulfo, kasalanan pa rin daw niya ang nangyari sa pagkuha ng video nang walang pahintulot, pero debatable po yan. Hinit naman ang kolumnistang si Dalian Carvajal, hindi talaga maitatago ng mga celebrity ang tunay nilang kulay. Hindi naman napigilan ni Mo Twister na itulad ng sapakan sa Naiya sa paniniko ni LA Lakers player Metta World Peace sa Oklahoma City Thunder. Itong player nga na si James Harden. So kanina nga tinignan natin lahat ng mga reaksyon simula pa kahapon ng Cherry. Lumalabas doon yung mga punto na ni-raise na medyo above na doon sa mga pagpapatawa ng mga netizen. Ito was sa airport security at saka yung kahandaan nating airport. Yung violence and anger management. Yung ikatlo, yung public personalities. So yung mga personalities kung paano umakting o kumilos sa publiko. At ang pinaka-importante yung concern ng mga netizen Cherry na paano daw sa panahon ng social networking sites at saka ng mga citizen journalists, lahat sila meron ng power na mag-record at kumuha ng camera. Baka daw sila naman ang mabugbog. Balik mo na sa'yo. At meron ding mga disappointed din sa serbisyo naman ng Cebu Pacific. Anyway, susunod po sa Pilipinas News. Claudine Barreto, emosyonal na humarap sa media kanina. Ang depensa nila ni Raymart sa nangyaring gulo sa Naiya, tutukan. Insidente sa Naiya, iniimbestiga na rin ng PNP. Mga sekyong umawat sa Rambol, sablay nga ba? Sa Y5, social networking site para mapag-bonding sina Bantay, binuksan na sa Amerika. At dating karelasyon ni Andy Eigenman na si Albi Casino ginulpi matapos maka face-to-face ang dating nobya sa isang bar. Lahat ng yan at iba pa sa